Hindi talaga ako mahilig gumawa ng mga ganitong sulat o i-share ang kwento sa maraming tao. Hindi ko rin hilig makinig ng kwento sa radyo. Pero ngayon, ginawa ko. May napakinggan ako sa radyo. Actually, hindi sa radyo. Sa YouTube na lang yun. Pinapakinig sa akin yun nung isang kaibigan. Storya yun ng taong malapit sa puso ko. Nakukornihan man ako sa ginagawa kong pag-share ng kwento ko sa inyo. Pero gusto ko rin sanang marinig nyo yung side ko. Yung narinig kong story na inere noong March 20, 2018. Yung taong sumulat nun, yun na yung girlfriend ko. Si Bane. 2 years. 2 years kaming nagsama ng masaya. Nagkakaproblema man pero nasusolusyonan pa din naman. Hindi nagkakalayo yung edad namin. 25 siya, 26 naman ako. Yung girlfriend ko na yun, maganda, maputi, chinita, kissable lips, sexy. Chicks talaga. Ang daming gustong pumorma nun sa kanya. Swerte ko lang talaga at ako yung pinili niya. Madalas siyang moody. Naiinis minsan ng walang dahilan. Madalas na ginagawa ko kapag ganun siya, binibilhan ko na ng pagkain. O kaya naman kakain kami sa mga paborito niyang resto. At yun, magiging okay na naman siya. Masarap siyang kasama. Kalog, walang arte sa katawan. Minsan nga, sinasabi pa ng iba, maganda nga daw, pero balahura. Cowboy. Malambing, caring, sweet siya. Siya yung tipong pinipilit gawin yung isang bagay na hindi naman niya alam. Favorite siya ng family ko. Halos lahat sila kasundo niya. Friends, relatives ko, lahat gusto siya. Kaya nga naalala ko pa nung anniversary namin. Siya yung gumawa ng surprise na hindi ko ina-expect na gagawin niya. Balloons, rose, petals, banner, at cake. First time kasi na may mag-surprise sa akin ng ganun. Kaya sobrang kinilig talaga ako noon. And that night, may nangyari sa amin. First time yun. Hindi ko nga alam kung bakit niya binigay sa akin. Binigay niya sa akin yung regalo na yun na dapat i-reserve niya sa honeymoon namin kapag kinasal na kami. Hindi ko naman kasi siya pinipilit. Kung ayaw niya, okay lang. Kasi mataas ang respeto ko sa girlfriend ko. So, during that time, tinanong ko siya kung bakit niya gusto. Sabi niya lang, it's time to give this to you. Napasmile na lang ako. Nakatanga. Nagtataka, hindi ko alam kung fertile ba siya kaya siya ganun. I don't have any idea. Pero syempre, masaya ako. We made love. Sobrang saya ng gabi kong yun. Parang ayoko nang matapos yung feeling na parang bagong kasal kami. Ang saya ng feeling. Pero,
Yun na pala yung una't huli. Napapansin ko yung pagpayat niya kasi iba eh. Pero lagi niya namang sinasabi sa akin diet lang siya. So hindi ko yun pinansin. At isang buwan makalipas ng araw na yun, nag-message siya sa akin. Ang sabi niya, "Honey, I'm sorry. Pero hindi na kita mahal. Ayoko na, tapusin na natin to." Napamura talaga ako. Joke ba to? Okay pa kami ng umaga tapos ganun? Tinatawagan ko siya, tinetext pero hindi siya sumasagot. Hindi ko alam kung anong problema. Sa isip-isip ko, may iba na ba siya? Nagkulang ba ako? May kasalanan ba ako? Mababaliw ako kakaisip. Kaya hindi ko na natiis. Pinuntahan ko siya sa kanila. At nagmakaawa. Nagmakaawa na magstay siya. I begged her to stay. Kaso alam mo yung pakiramdam na tipong parang ayaw niya na. Hindi na daw niya ako mahal. Nawala na daw yung feelings niya sa akin. Pero hindi eh. Hindi ganun yung nararamdaman ko. Alam ko mahal niya pa ako. Pero lintik naman. Anong dahilan kung bakit ayaw na niya? Tinanong ko siya kung may iba na ba. Ang sabi niya wala. Ang sabi niya lang, bigla na lang daw pagising niya hindi niya na ako mahal. G-A-G-O. Nakakagago talaga. Kahit alam kong hindi pwedeng magtagal sa kanila dahil hindi alam ng daddy niya na kami, wala akong pakialam. Nagstay ako doon hanggat umabot ng gabi. At kahit ilang beses niya pa ako itaboy na umuwi na, andun pa rin ako. Hindi ko kaya eh. Hanggang sa dumating na yung daddy niya, doon lang ako nakauwi. Nag-usap muna kami ulit. At yun na. Wala na akong nagawa kundi pumayag sa gusto niya. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Parang mamamatay ka sa sakit. Ilang araw makalipas, nilibang ko yung sarili ko. Yung tipong lagi akong nag-aayang uminom kasama ang mga kaibigan ko. Bar dito, club doon, sa madaling salita, nagwalwal ako. Kasi gusto kong makalimot eh. Yun lang yung mga naiisip ko na gawin. Marami nga akong babae na dinate nun. Kung sino-sino na nga eh. Until I met someone named Nikki. Maganda siya, maputi. Simpleng babae. Na-meet ko siya noon sa isang bar around Makati. Nagkamabutihan kami ng loob. Lagi ko siyang tinetext. Nagkakatawagan kami. Hanggang sa iyon, naging kami. Pero, alam mo, na kahit kasama ko si Nikki, si Bey pa rin yung madalas na hinahanap ko. Siya pa rin yung hinahanap ng puso ko. Alam ko unfair nun para kay Nikki, pero wala eh. At bago ko naging kami ni Nikki, sumunod naman ako dun sa 3-month rule na sinasabi nila. Siguro nakalimot ako konti, pero nandun pa rin yung sakit. Kaya ipinagpatuloy ko yung relationship ko with Nikki. December 2017. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nun. At pinuntahan ko si Bey sa kanila. Wala lang. Gusto ko lang mangumusta.
So ayun, nag-abang ako sa tapat ng bahay nila. Then sakto nakita ko yung sasakyan nila. Bumababa yung daddy niya. Tapos yun, tinanong ko kung nasaan siya. Ang sabi ng daddy niya nun, umuwi ng province, nagbakasyon. Sabi ko na lang, kinukumusta ko po. Then ngumiti lang yung daddy niya. Nalungkot ako. Hindi ko alam, parang may kumirot sa puso ko. Pag-uwi ko noon, nag-message ako sa Facebook niya. Sabi ko, "Hi, musta?" Kinabukasan, tiningnan ko kung nag-reply, kaso wala eh. Ni Sin, hindi rin. Naisip ko lang, baka ayaw na talaga niya. So ayun, baka may boyfriend na siya. Di ko na siya chinat nun. Hinayaan ko na. And then January 2018, may nag-chat sa akin na common friend namin ni Bea. At ang sabi niya, "Tol, alam mo na ba?" Ang sabi ko naman, "Ang ano?" Reply niya, "May anak na si Bea." So ako nagulat. Sabi ko, "Kailan pa?" Sabi niya, "Hindi ko alam pero mukhang baby pa eh." Di na ako nag-reply. Napamura na lang ako. Langya. Niloko ba niya ako? Nung kami ba, may iba pa siya bukod sa akin? Napapaisip ako pero alam mo yun, parang nasaktan ako. Alam ko naman na dapat wala na akong pake kasi may girlfriend na ako. Pero hindi ko ma-explain. Basta mixed emotion, galit. Galit ako, naiinis ako, nagtatampo, parang ang sakit lang. After nung nalaman ko yun, nagtanong-tanong ako. Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan niya kung sino yung tatay ng baby. O meron ba siyang naging boyfriend pagkatapos ng relasyon namin? So then, nakausap ko yung best friend niya. Tinanong ko. Ang sabi niya, wala daw. Wala naman daw na ikwento si Bea. Pero ang sabi niya noon, kakapanganak lang daw noon nung December. So nagtaka na ako. December? Binilang ko yung buwan kung kailan kami naghiwalay. March to December. Hindi kaya ako yung tatay? Well, assuming lang naman ako pero baka hindi rin, baka may nakauna na sa akin. Pero hindi eh. Alam ko, ako yung una niya. So posible nga na ako. Pero bakit? Bakit? Kung ako, bakit hindi niya sinabi? Bakit nilihim? Anong dahilan? Ang dami kong tanong na gusto ko siyang mismo ang sumagot. Feb 2018. Pumunta ako sa kanila nang hindi nagdadalawang isip. Gusto ko din naman siyang kumustahin kaso wala daw siya doon. Ang nadatnan ko doon ay yung kapatid niya. At doon ko na nalaman ang lahat. At halos mapaluhod ako sa mga nalaman ko. Parang pinagsakluban ng langit at lupa. Nanlumo ako. May cancer ang ex-girlfriend ko at nilihim niya sa akin lahat. At doon ko rin nalaman na nagbuntis siya kahit may sakit siya. Na tinigil niya lahat ng medical needs na kailangan niya. Hindi siya nag-chemo para sa baby niya.
At sa kapatid niya. Sa kapatid niya din nalaman na yung baby na yun ay anak ko. Anak namin. Nagbuntis siya kahit may sakit siya. At gusto kong sisihin yung sarili ko. Bakit hindi ko alam yung kalagayan niya noon? At bakit ko siya sinukuan agad? Na dapat sa haba ng panahon ng paghihirap niya kasama niya ako. Kaya wala akong kwenta. Naiiyak ako noon. Naiiyak ako kaharap ang ate niya. Napahugulgul ako sa sobrang sama ng loob ko. Tumayo yung ate niya. At sabi, saglit lang daw, may kukunin siya. Pagbalik niya, may bitbit siyang isang bata. Pinakita niya sa akin. Sabi niya, ayun daw yung baby ni Bay. So ayun yung anak ko. Anak namin. Grabe, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko nung nakita ko yung bata. Kinarga ko siya at umiyak lang ako noon. Nagsosorry ako sa kapatid niya nung niyakap niya lang ako at ang sabi niya, nasa ospital daw si Bay. At wag ko na lang daw sabihin na siya nagkwento. After nun, kinabukasan pumunta agad ako sa ospital kung saan siya nakakonfine. At yun pa lang, papunta pa lang ako sa room niya. Nakasalubong ko yung daddy niya. Magsasalita pa lang siya noon, inunahan ko na sabi ko, I'm sorry tito pero alam ko na po. Hindi na siya nagsalita noon. At sinamahan niya ako kung saan yung room ni Babe. At pagpasok ko ng kwarto, nakita ko siya tulog. Sobrang payat. Ang layo sa Bay na nakasama ko noon. Ang daming nakakabit sa katawan at braso niya. Kaya hindi ko na napigilan noon. Napaiyak na lang ako. At pagkita ko sa kanya, makikita mo talaga yung paghihirap niya. Tiniis niyang lahat na hindi magpakimo para ishilang yung anak namin. Hindi ko lang alam kung ano yung sakit na nararamdaman niya. Kaya lumapit ako noon, umupo sa tabi niya. Hinawakan ko yung kamay niya. Then maya-maya nagising siya. Napatingin siya sa akin. Ngumiti. At doon na ako magulgol ng sobra-sobra. At sabi niya, I'm sorry, mahal. Patawarin mo ko. Sobrang sakit na makita mo yung taong mahal na mahal mo na nagkakaganon. Sana ako na lang. Sana ako na lang. Hinalikan ko siya sa noo noon. Pinatulog ko siya ulit. At simula ng araw na yun, lagi ko siyang pinupuntahan sa ospital. Ako ang nag-aalaga at nag-aasikaso sa kanya. At pag minsan, sa bahay nila, para tingnan yung baby namin. Then one day, di muna ako bumisita. Naalala ko meron pala akong girlfriend. Kaya nakipagkita ako doon sa girlfriend kong si Nikki. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Na kahit na ayaw niyang pumayag, sinabi ko yung dahilan. At yun, pumayag na din naman siya. Alam ko, nasaktan ko siya pero mas kailangan ako ng taong mas mahal ko. March 2018, kinausap kami ng doktor about sa kondisyon niya.
At doon na din sinabi sa amin na 3 buwan na lang yung itatagal niya. Halos lahat kami napapaiyak nun. Maski yung daddy niya, may mga iba pang sinabi pero ayun lang yung tumatak sa isip ko. Tangina, 3 buwan na lang yung itatagal niya. Nakikita ko naman na lumalaban siya. Pero ramdam ko na hinang-hina na yung katawan niya. 3rd week of March, sinasabi niya na sa akin na hindi na daw niya kaya. Kaya sorry siya ng sorry sa akin. Sorry siya ng sorry sa lahat ng pagkakamali niya. Hindi ako umiimik noon. Tinitingnan ko lang siya. Tinitingnan. Sabi ko, honey, I'm sorry din. Kaya natin to. And then she just smiled. Sabi niya that time, ibili ko daw siya ng fried chicken. Kasi favorite niya raw yun. So ayun, lumabas muna ako saglit, then bumili ako. Siguro wala pang 30 minutes noon nung umalis ako. Pagbalik ko, nagulat ako. Ang daming doktor na nasa loob ng kwarto. Maingay. May umiiyak. Dali-dali akong pumasok agad. At yun na nga. Tinanggal na ng doktor yung mga nakakabit sa kanya. At narinig ko po nun ang sabi ng doktor, I'm sorry po, pero wala na po tayong magagawa. Nabitiwan ko yung dala kong pagkain para sa kanya. Pumunta agad ako at niyakap ko siya at sinasabi ko na, honey, gising. Honey, gising. Dala ko yung favorite mo, fried chicken. Gising na, kainin mo na to. Sige na. Sobrang hindi ko makakalimutan yung mga sandali na yun. Sobrang sakit. Sobrang sakit na parang gusto ko na ding sumama sa kanya. At halos gusto ko na ding mamatay ng mga oras na yun. At halos gumuho yung mundo ko na sana sa panahong kailangan niya ako nandun ako sa tabi niya. At sana hindi na lang ako basta-basta pumayag sa gusto niya na makipaghiwalay sa akin. Naalagaan ko pa sana siya. Sana mas nakasama ko pa siya na mas matagal. In March 20, 2018, yan yung araw. Yan yung araw na napakinggan nila sa radyo. Ang shinare na kwento ng girlfriend ko. At yan din yung araw na pagkatapos nilang makinig sa kwento sa radyo, yun din yung araw na nawala na siya sa buhay ko. At habang ginagawa ko ang sulat na to, sariwa pa lahat ng pangyayari at sakit na nangyayari sa buhay ko. Kaya nung pinarinig sa akin yung kwento na yun na shinare niya, sinabihan din ako ng pinsan niya na i-share ko yung akin. Kaya eto na. Sa mahal ko, sa taong pinakamamahal ko, babe, I'm so sorry. I'm sorry kasi bumitaw agad ako. I'm sorry kung hindi kita naalagaan sa mga panahon
na kailangan mo ko. I'm sorry. Mahal na mahal kita. At yung baby natin, si Snow, I promise you, I will take care of her. I will take care of her. I will give her everything she needs. At gaya ng sabi mo sa sulat mo, ipaparamdam ko sa kanya yung pagmamahal na kailangan niya. Ipaparamdam ko sa kanya yung pagmamahal mo. And I will do my best as a parent para sa anak natin. At kung nasan ka man ngayon, Be, lagi mong tatandaan na nandito ka lang sa puso mo. Mahal na mahal kita. Paalam. Grabe, ang sakit-sakit. Ramdam ko yung sakit. Nakaka-amaze, nakakabilib. I'm out of words. For listening and watching, thank you so much.